Good evening po sa inyong lahat. Tayo po ay nakikiisa sa buong bansa sa pagdarasal ng kaligtasan ng bawat isa sa banta ng masamang panahon na ito, ng bagyong ito. We continue to pray for the safety of everyone. Kami ho ay katatapos lamang ho ng retreat naming first batch ng mga pare doon po sa Mirador sa Baguio. Napakaganda ng panahon, Lunes, Martes, Miyerkules. Ang ganda ho ng panahon, ang lamig-lamig, ang ganda. Ang taas-taas ng lugar. No? Huwebes, kahapon ho, ng hapon ay lumindol sa Baguio. Tapos kanina ho, binagyo na ang Baguio. No? Kaya, hindi nyo masasabi kung sa una, ganun talaga sa buhay, no? Sa una parang wow, lalo pag bago ka sa lugar, no? Pag bago ka doon sa isang lugar, sa isang bagay, hindi mo kagad makikita kung ano yung mga pagsubok na nakaabang, na naghihintay. At hindi mo pwede sabihin na ayoko na dito, mahirap na, doon ako sa susunod. Hindi ka rin sigurado. Kaya nga ang sabi ni Kristo sa ating ebanghelyo at paalala sa ating lahat, ihahanda natin ang sarili natin hindi sa lugar, hindi sa mga tao lang, hindi lang sa mga bagay na aabutan natin sa kung saan tayo ilalagay ng Diyos. Ihahanda natin ang sarili natin na manatiling tapat sa lahat ng lugar, sa lahat ng oras. I think yun ang dapat nating ipinagdarasal. Hindi lang na sana, Lord, lagay mo ako doon sa lugar na walang hirap. Sana kapag pumunta na ako sa lugar na yun, wala nang pagsubok. Sana naman kapag nawala na itong taong ito ay magiging maginhawa na. Hindi. You can never, ever tell kung ano ang susunod. Dahil hanggat tayo ay nabubuhay, ang ganda ng sinabi ng aming speaker, si Father Dennis, Salesian priest. Sabi niya sa amin, in the end, it's not what do you like, do you want, but God, what God will plan for you. Kaya napakaganda ng ebanghelyo natin. Ang sabi sa atin ng Panginoon, ihanda mo ang sarili mo, hindi sa kung ano ang sasabihin mo. Ihanda mo ang sarili mo na sundin ang pinapasabi ko. Ihanda mo ang sarili mo, hindi sa kung anong alam mo, pero sa kung anong ituturo ng Diyos sa iyo. Hindi sa kung anong meron ka, kundi sa kung anong ibibigay sa iyo. Kaya sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, hilingin po natin sa ating Panginoon, nadagdagan pa niya ang lakas ng ating isipan, kalooban, kaluluwa, katawan. Upang magawa natin, hindi lamang kung ano ang gusto natin, ang alam natin, ang akala natin. Higit sa lahat, bigyan niya tayo ng lakas ng loob na laging pagkatiwalaan at sundin kung anong kalooban niya para sa atin. Napakaganda ng pinaka-prayer namin sa aming retreat na magandang paalala. Siguro nung kami ay nag-aaral pa sa seminaryo, nung kami ay bagong pare, ay talagang ang bango-bango ng dasal na ito. At marahil kayo rin po, lalo na tayong mga naglilingkod sa simbahan, nung tayo ay bago pa sa ministry, nung tayo ay bago pang sali sa community, ang bango-bango ng dasal na ito. Sana araw-araw, ito pa rin ang dasal natin. Here I am, Lord. I come to do your will.